Okay. Attorney, may lumabas ngayong araw, I think kahapon yata o kaninang umaga ko nabasa, na may isang political analyst na nagsabi na naglabas na yung testimonya ni Madriaga may tumulong na dalawa, isang dating DOJ at ngayon ay mambabatas at isang dating politiko. Ano ito? Anong implikasyon nito? Well, I think ang tinutukoy naman niya ay si former Senator Trillanes at itong si Representative Laila De Lima. I think both of them have admitted naman to meeting Ramil Madriaga in prison prior to his affidavit coming out. Parang I think na-mention nila sa interviews that they tried to vet itong testimony ni Ramil Madriaga. Ngayon, sa akin, ang implication nito, kasi bago tayo nag-file ng perjury complaint, syempre sinuri natin yung affidavit niya, binackground check natin kung totoo ba yung mga sinasabi niya, at yun nga, lumabas sa pag-aaral namin at linagay namin sa perjury complaint na hindi totoo yung mga sinasabi niya, yung mga background niya na nagtrabaho siya sa PSG, hindi totoo, imposible, pero hindi siya qualified. Ang claim niya nga, dati siyang PSG, she's very close, she's a friend of the VP. Yun nga. So, sa amin, ang ibig sabihin nito, si Senator Trillanes at saka si Laila De Lima, either hindi nila vinet talaga itong taong ito, or complicit sila dun sa mga kasinungalingan nitong si Ramil Madriaga. Kasi sa amin, napakadali para i-verify nung mga sinasabi niya, yung sa PSG. Humingi lang kami ng certification sa Presidential Security Command, madali namang binigay eh. So kung nagbe-vet sila, dapat yun ang una nilang ginawa. Yung mga sinasabi niyang trabaho niya para kay VP Sara, hindi pwede yun gawin ng ordinaryong tao or civilian eh. Kailangan kawani ka ng gobyerno. So anong ginawa natin? Humingi tayo ng certification mula sa Department of Education, sa Office of the Vice President, sa Davao City Mayor's Office, pati na rin sa VP SPG. At lahat sila nag-certify na walang Madriagang empleyado or konektado sa mga opisina. Kahit confidential staff man yan or confidential security, bodyguard, walang ganon? Yung confidential kasi kahit that the term implies confidential, naka-roster yan eh. Empleyado pa rin yan. So dapat may record na lalabas niyan kahit confidential ka. Tapos ngayon naman sabi ko nga, kung sobrang confidential mo, parang secret agent na yung labas mo, bakit ka post ng picture nyo kasama ng amo mo? Napakasensitibo ng trabaho mo. Sabi niya sa affidavit niya, intelligence gathering. Pero bakit ka magpo-post ng picture kasama si VP Sara kung totoo ngang parang secret employee ka ni VP Sara?